pagtugon sa mga panalangin. And I hope so, tayo man ay ganoon din. Ang iba po natin dalangin ay mabilis na tinatanggap. Mabilis tayong tumatanggap ng sagot. Immediate response. Hindi po ba? Nang isugo at ipadala ng Diyos mula sa langit ang isang anghel, si Anghel Gabriel, hindi po yun nasa jinn, nang ipadala ng Diyos si Anghel Gabriel kay Daniel upang magbigay interpretasyon sa kanyang panaginip, si Daniel ay hindi pa tapos sa kanyang prayer. Nandun pa siya sa sandali na siya ay nananalangin. So, nandyan na agad ang tugon ng Diyos. At alam ko, meron din tayo mga karanasang tulad nito. Bilis naman, Panginoon. Tuwan-tuwa tayo, tulad ni Daniel. Ang panalangin naman ni Sarah, sino ang asawa ni Sarah? Si Abraham. Panalangin ni Sarah upang magkaroon ng anak ay hindi agad nagkaroon ng katugunan. It takes years, mahabang panahon. Ilang taon na ba si Sarah nung magdalang tao? Ay sobra ng menopause, malapit na magsentenaryo. Imagine that. So, isang mahiwaga at kahangahangang pagtugon ang ginawa ng Diyos. Ang nangyari sa pagtugon sa panalangin ni Sarah. So, magkakaibang sitwasyon. Imagine na siya matanda na, at si Sarah ay naging ina, hindi lamang ng nangyang anak from her bosom, kundi naging ina ng buong bansa. Ang Diyos ay kumilos sa kanyang kamangha-mangha at nakagugulat na pamamaraan. Paulit-ulit na pinatutunayan ng Diyos sa atin na siya ay napakaraming pamamaraan ng pagtugon sa ating panalangin. Tuwing linggo po ako naririto na yung pastoral prayer. Kahit di ko po banggitin sa panahon ng pastoral prayer, sa pinakamalalim na bahagi ng aking puso, ay idinadalangin ko sa Diyos na yung mga bakanting upuan ay mapuno, may umupo. So, sa pamamagitan na mapagpala kapangyarihang pagkilos ng Diyos, pagkatapos ng pastoral prayer, pagmulat ko, halos puno na tayo. Hindi po ba? God is calling every one of us. Basta tayo'y dadako sa kanyang bahay-sambahan. At yung isang pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay kumikilos sa kanyang mga pamamaraan na kuminsan ay hindi kayang malirip. Mga kabataan siguro hindi alam yung malirip. Hindi kayang abutin ng ating pangunawa. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Hindi kayang abutin ng ating limitadong kaisipan. Ang ating pong obligasyon o tungkulin bilang kanyang mga anak ay just to say. Just to say. Pag sinabing just, lamang, sabihin mo lamang. Sabihin mo lamang at ihain sa Kanya ang lahat ng ating mga dalangin. Hindi nyo na kinakailangang bumili o kumuha ng plan na unlimited call. Walang limit ang ibinibigay niyang sandali. Panahon, pamamaraan sa atin. Just call me, sabi ng Diyos. Sapagkat malaya tayo nakalalapit sa Kanya na may pagtitiwala na Siya ang tanging nakaalam ng lahat ng pinakamabuti para sa bawat isa sa atin. Maging sa ating pamilya, what is the best? Not only the good ones, but the best and the perfect ones. Alam ng Diyos. Para sa ating pamilya, para sa kabuuan ng iglesia, at para sa bawat isa sa atin. Perfect ang alam ng Diyos.
naisip niya ay ganito, mabuti pa, magpadala ako ng sulat sa Diyos. Ayaw niya ng text. Buti pa ay magpadala ako ng sulat sa Diyos. Sabi sa anak, pahingi nga akong papel at ballpen. Bili anak doon ng sobre. Yan. Sumulat siya, Dear God, ang lahat ng aking pananim ay nasira na nagdaang bagyo. Wala nang natira sa akin. Paano na ang buhay ng aking pamilya na ako ay mayroong 5 anak? Please, God, maaari bang padalahan mo ako kahit 5,000 pesos lamang para sa aming pangangailangan at pambili ng gamit ng aking mga anak? Sincerely yours, Mario. So, tiniklop niya ang kanyang sulat, inilagay sa sobre. Sinulatan niya ang kanyang sobre, from Mario to God in heaven. Ay, walang address. Ang ko kaya i-address ito? Sabi na ni Mario, bahala na yung post office, sila na ang maghahanap. Basta nakalagay doon ay God in heaven. So, pumunta siya sa post office, bumili siya ng selyo. Okay. Dinilaan ng selyo, ibinigay sa opisina ng post office. Nung ang mga empleyado ng post office ay nagsosort out na ng mga liham upang ito'y ipadala sa iba't ibang dapat pagdalhan, napatawa yung isang empleyado sa post office. God in heaven, walang address. May pangalan bang God in heaven? Wala pang address. Saan kaya natin ito dadalhin? Sabi niya, ganyan, di siya ay tawa siya ng tawa. Pinakita niya sa kanya mga kasamahan sa opisina, ay nagtawanan na sila na nagtawanan. Siguro si Raulo ang gumawa nito. Ikang ganyan, ano? Hanggang mamaya, makita sila ng kanilang hepe sa opisina, oy, ano bang inyong pinagtatawanan diyan? Ipinakita nila. Napansin ng hepe na bukas ang likod ng sobre, hindi dikit. Siguro naman ay hindi magagalit sa atin kung babasahin natin. Tingnan nga natin, out of curiosity. So, binasa ng hepe ng post office. Hindi tayo dapat magtawanan dito. Dapat nga'y tulungan natin siya. Yung ating social concern, yung ating malasakit, ay ating ipakita. Ay, paano po? Paano po tayo magbibigay sa kanya? Oo nga, no? Sabi ng boss. Hindi bale, basta magpaslihat tayo hanggang kabilang opisina at sikapin natin malikom ang kanyang hinihiling sa Diyos. So, ikot. Ay, sir, ito na po, nakalikom na po kami. Ay, paano ito? 3,000 lang ang ating nalikom. Hindi bale, basta ilagay mo dyan at ipadadala natin sa kanya. Inutusan ni sir, yung isang empleyado sa post office. Okay, kilala mo naman ito. Alam mo kung sinong nag-mail nito kanina, dalahin mo sa kanya. Okay, dinala na. Kay Mr. Mario. Sabi ni Mr. Mario, okay, salamat. Pagbukas ng sobre, kasama ng kapiling niya ang kanyang pamilya, tuwan-tuwa. Talaga nga palang totoo na yung Diyos, yung si Dear God ay tumutugon sa panalangin. Sabi niya, binuksan niya, abay, 3,000. Ay, hindi 5,000. Bakit kaya? Sumulat na naman si Mario, Dear God, marami pong salamat sa ipinadala mo sa aking tulong, pagtugon sa aking panalangin. Subalit 3,000 po, kulang ng 2,000. Kung maaari po'y wag mo nang padaanin doon sa post office at binawasan po ng mga tao doon. Sincerely yours, Mario. Mga kapatid, sa napakarami nating karaingan na sinasambit sa harapan ng Diyos, marahil ay nararapat itong iwanan natin doon sa paanan ng krus ni Jesus. Ito ay maaaring kahilingan tungkol sa ating mga mahal sa buhay. Kahilingan na pansarili, na mga kahiling at dalangin natin ito'y matatagpuan lamang natin ang katugunan doon sa buhay na walang hanggan. Tulad ng sinasabi sa Filipos 1:6. Ang sabi po, tinitiyak ko
na ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanya nang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Tanggapin po ninyo nating lahat ang katugunan ng Diyos sa ating panalangin. Sa pangalan ni Yesu Kristo, na daluyan ng katugunan ng Diyos. Amen. Tayo po'y dumako sa ikalawang paghandog. Dali.
Minsan pa mga kapatid, hinihiling ko po na tayo maghawak-hawak kamay upang sa ganon ang masaganang daloy, mainit na daloy ng Espiritong Banal, ng Banal na Diyos ay ating ibahagi sa ating kapwa. Dugtungin po natin kung maaari. Pakisuyo po sa ating mga elders na ayusin natin ang buong kapatiran. Mga bata, hawak kamay tayo. Hawak kay Kuya Sam. Kay Kuya Sam, hawak kay Kuya Sam. Sa hulihan po, tiyakin natin na ang ating mga palad ay mayroong kadaupang palad. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat o dakila at mapagpalang Diyos na sa sandaling ito, buong pagmamahal mo na ipinadadama sa aming lahat. Ang mainit na daloy ng kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal. Ang aming mga palad, ang aming mga kamay ay makakahawak-hawak. Dinarama namin sa sandaling ito, o dakilang Diyos, ang iyong maibiging pag-ibig, ang iyong maibiging pagliligtas, ang maibigin mong kahabagan. Salamat po, o dakilang Diyos, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa buhay ng aming minamahal na iglesia, ang UCCP Magil. Salamat din sa iyong katapatan sa buhay ng aming mga pamilya, maging sa buhay ng aming pamayanan. Patuloy ka nagpapakahayag, nagpapamalas ng iyong banal at mapagpalang pagkilos. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat ang aming mga puso ay binigyan mo, iyong tinaniman ng pagnanais na kami ay ihanda ang aming sarili maaga pa ng araw na ito upang kami makadako sa iyong bahay-sambahan. Kami makakasama ng marami mo pang mga anak sa pag-aawit ng papuri sa iyong banal na ngalan, sa pagbubulay sa iyong banal na salita, maging sa pakikinig ng mga awit, mga munting tinig ng iyong mga munting anghel. Maraming salamat po, O dakilang Diyos, sa patuloy mong pagtugon sa napakarami naming karaingan at mga dalangin na inihaharap sa iyo sa lahat ng saglit ng aming buhay. Kung kaya nga kaming iyong mga anak sa iglesyang ito, magkakahawak-hawak kami na patuloy naming itinatalaga sa iyong banal na harapan ang aming mga sarili, ang aming puso. Narito po kami, O Panginoon namin Diyos. Patuloy ka mangusap at kumilos sa aming personal na buhay na ang pananampalatayang tinanggap namin mula sa aming Panginoong Hesukristo, ito'y aming pag-aalabin. Pagsusumikapan naming maipamuhay ang iyong banal na pag-ibig, makita ng aming kapwa sa aming buhay ay ikaw, O Hesukristo. Marinig na mga salita na sasambitin ng aming mga labi ay ang papuri sa iyong banal na pangalan, ay ang pag-appreciate, pag-recognize kung paanong ikay kumikilos sa iyong mahiwaga, makapangyarihan at kamanghamanghang pamamaraan sa aming buhay. Loobin mo rin nawa, O dakilang Diyos, na sa sandaling ito ay madama namin ang iyong banal na pagbigkis sa amin bilang kami isang iglesia na iisa ang layunin. Ang layunin ay ang itaas ang iyong banal na pangalan. Ibaba sa pinakamababang lugar ang aming sarili upang sa ganoon kami maging kaya-aya katanggap-tanggap sa iyong banal na paningin. Loobin mo rin, O dakilang Diyos, na sa sandaling ito na nagtatalaga kami ng aming buhay, patuloy ka mangungusap sa bawat isa. Patuloy mong ipakikita sa amin ang napakalawak, napakalaking ministeryo na dapat kami nagtutulong-tulong sa pagsusulong nito.
Nagbabalikatan kami. Kaming lahat dito sa iglesyang ito'y iyong pinagkakatiwalaan, O Diyos, ng iba't ibang talento, ng iba't ibang karunungan, ng iba't ibang kalakasan. Tulungan mo pong ito'y aming gamitin sa ikapupuri ng iyong banal na ngalan. Sino man sa amin na naririto, nakaluhod sa iyong banal na sanktuaryo, nagpapasalamat sa pagsapit ng kanilang kaarawan at maaaring darating pang mga kaarawan, sa pagsapit ng anibersaryo ng pag-iisang dibdib at iba't iba pang anibersaryo na pinahahalagahan nila sa kanilang buhay. Maging kaaya-aya nawa't katanggap-tanggap ito sa iyo, o dakilang Diyos. Patuloy po namin silang idinudulog sa iyong patuloy mo silang pagpapalain. Ang sino man may mga karamdaman, ipagkaloob mo nawa ang pagdampi mo ng iyong mapagpagaling na mga kamay sa bahagi ng kanilang lupang katawan na may karamdaman sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesucristo, ang dakilang manggagamot, tanggapin na sino mang may karamdaman, ang kagalingan tanging siya lamang ang makapagkakaloob. Sumasamo kami sa iyo ng buong katapatan sa abot ng aming makakaya, o dakilang Diyos. Sa paghayo namin at paglabas ng bahay-sambahang ito, tulungan mo pong ang bawat isa sa amin ay dalhin namin sa aming buhay ay isang matapat na pagtitiwala sa iyong banal na ngalan, na kami magiging daluyan o alulod ng iyong pagpapala para sa aming kapwa, para sa aming kapatiran. Loobin mo pong ang aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ito'y mapapagsumikapan naming maipamuhay sa gitna ng pamayanang aming ginagalawan, maging sa loob ng aming tahanan, at makakayanan namin itong maipamuhay sa pamamagitan ng iyong pamamatnubay sa amin bilang ikaw ang aming mabuting pastol. Ang sino man sa kalipunan ngayong umaga ang mayroon dalahin sa kanilang puso, sa kanilang buhay, O Diyos, bigyan mo nawa sila ng sapat na kalakasan upang ang anumang kalungkutan o pagdadalamhati at siphayo, ito'y may ibsan at papalitan mo po, O Diyos, ng kapayapaan ang mga puso. Anumang kagulumihanan ang nagsusumiksik sa aming puso at kaisipan, burahin mo nawa ang lahat ng ito, O Diyos, upang sa ganoon, patuloy na makita sa aming buhay, masalamin sa aming buhay, ay ikaw, O Jesucristo. Sa pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba sa iyong kabanal-banalang pangalan, sa pamamagitan ng paghahawak-hawak kamay namin na nangangahulugan na kami ay sama-sama ng may kapakumbabaan sa pagsunod sa iyo. Tanggapin nawa ng bawat isa, O Diyos, ang iyong mapagpalang bendisyon, at loobin mo pong akong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na daluyan ng iyong bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng Diyos ang tanggapin ng bawat isa. Punuin ng Diyos ang inyong mga puso ng katiyakan ng isang bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo, na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng banal na dugo sa ikadadalisay ng ating buhay. Tanggapin din ng bawat isa ang pamamatnubay, ang pakikipisan, ang pangunguna, at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailan, kailanpaman. Amen. Inaanyayahan ko po kayong bigyan natin ng mata sa palakpak ang ating Diyos. Salamat po.